guys! Welcome to our first video! At ngayon ay tuturo ko kayo gumawa ng masarap na pandesal. At ngayon ay papakita ko naman sa inyo kung ano ang mga sangkap para gumawa ng masarap na pandesal. So, ito na nga ang ating mga sangkap. Purpose flour ang gamit ko kasi hindi available ang bread flour dito sa Kuwait. Kaya ito na lang ginagamit ko. Ang kanyang timbang ay 555 grams. Sugar 110 grams. Lukewarm water 210 grams. 2 pieces of egg. Meron din tayo dito ang breadcrumbs. Depende sa inyo kung gaano karami yung gagamitin nyo. Kasi gigit lang na natin dyan yung gagawin natin yung pandesal. At meron din tayo yeast 8 ounce or 8 grams. Salt, ganun din, 8 grams. And butter, 65 grams. Ayan, yan na lahat ang ating mga gagamitin ingredients. Simulan na natin. Ngayon, pagsasamahin natin ang yeast, sugar, at water. Kuha na lang kayo ng sugar doon sa 110 grams, mga 1 tablespoon. Tapos ilagay nyo na rin dito yung ilagay nyo muna. Tapos lagay na natin ang yeast. Hayaan nyo lang siya. Huwag nyo na siyang haluin. So set aside na natin siya for 5 to 10 minutes. At ngayon, pagsama-samahin naman natin ang ating mga dry ingredients. Ang flour, sugar, tapos i-whip lang natin siya. Yan. At saka yung salt. Dapat laging nahuli yung salt kasi lalo na kung yung pagkatabihin sa yeast, pagsasamahin sa yeast kasi ang salt ay pinapatay niya ang yeast. Then magbibigwa tayo ng bowl. Kapit na. Kamay na natin. Alimas muna kamay natin. Ayan. So ayan. Lalagay na natin ngayon yung ating mga yeast, butter, at saka egg. Natin ang yeast natin. Ito nyo naman, na siya, nag-bubble siya. Pwede natin. Then, butter. Melted butter. At yung itlog. Kasi mix na natin siya. Guys, magandang banding to ngayong quarantine tayo. Lalo na yung mga nasa bahay lang. Meron kayong available na ingredients sa bahay. Hindi kayo makagawa kasi hindi nyo alam kung paano ang procedure. Eto na. Ito na yung pagkakataon nyo. Ayan. Halo-halo lang. So, ang ginagamit ko kasi ay electric mixer. Pero kung wala naman ka electric mixer, pwede nyo rin siyang masahe. Basta malinis lang yung surface nyo. Baka naman, hindi nyo linisin yung surface nyo, paano ba kakainin? Kaya dapat, yung pagmamasahan nyo is malinis. So ito, pwede nyo siyang masahin din ng kamay. Kahit nandyan siya sa mixing bowl. Yan. Muna, combine nyo muna yung ingredients. So ngayon nga, gagamitan ko siya ng electric mixer. Yung gamit ko is hoop
ito talaga yung ginagamit natin kapag mga bread. 10 to 15 minutes. So yan, no? Kumikinis na yung ano natin, window natin. So yan. Isang minuto na lang pwede na yung window natin. Kasi check natin kung yung window testing na ginagawa. Kung elastic na ba yung ating window. So ayan, tumalog na po yung ating timer. So, tapos na yung 15 minutes. Ating tayo na konti. Ayan. Diba? Pwede na siya. So, i-retest na natin ito ng 1 to 2 hours. Pakita natin, ganda-ganda na doon natin. Kinis. Natin ng mantika yung ating bowl. Tapos, kalat natin. Tapos, ikot natin yung doon natin. Taas baba. Yan. Tapos, babalutin na natin siya ng cream film or tela para umalsa na to. Advice ko lang guys, ilagay nyo siya sa warm temperature or room temperature para madaling umalsa. Then, wait natin siya ng 1 to 2 hours. Guys, i-rest lang natin siya dito. Pag nag-double na yung ano niya, size niya, saka na natin siya i-bake. Okay guys, tapos na po yung 2 hours natin ng pagpapalasa. Kita-kita natin, nag-double na yung ating dough. Ayan. I-punch natin. Ayan. Tanggalin natin yung hangin. Okay, bago natin transfer sa ating surface yung ating dough, lagyan na natin ng flour para hindi siya dumigat. Ayan. Fold na natin. Tapos kaya natin siya sa tatlo. Ayan. Then po-portion na natin siya. Depende sa gusto nyo timbang. So, hatiin natin ngayon siya sa 50 grams. Bawat isa. Natulang siya. Ganyan. Ayan, 50 grams. Okay guys, tapos na natin siya i-chop. So, ibilogin naman natin siya ngayon. Pero sa mga bakery, inaano na lang nila yan, chop na lang nila yan. Tapos, sausaw na sa breadcrumbs. So, ito, lagyan natin yan sa breadcrumbs. Okay. Hintayin na natin siya umalisa. So, ganun din lahat ang gagawin natin. Ayan. Tapos na tayo matapos guys. Then, pagkatapos ito, i-rest naman natin siya ng 30 minutes bago natin siya i-bake. Okay guys, tapos na tayo. Ngayon, i-cream fill naman natin siya ulit. Para sa 30 minutes stress bago natin siya i-bake. Kailangan ulit mag-double yung size niya bago natin siya i-bake. Okay, ngayon, iwanan ulit natin siya sa room temperature for 30 minutes to double the size. And preheatan natin yung oven. Okay guys, preheatan natin yung ating oven. For 30 minutes, sabay na natin yung ating pagpapa-alsa sa 150 degrees Celsius. Yan.
Yan lang oven ko, maliit lang po siya. So, ilagay na natin siya sa oven. Pagkatayo natin siya ng 10 to 20 minutes. Ay nakita natin siyang golden brown na pwede. Okay. Okay guys, luto na yung ating pandesal. Ay, kamay na natin. Excited na ako. Okay guys, titikman na natin ang ating pandesal. Ang lambot niya. Okay. Wow. Try natin. Ayan na guys, ang resulta ng ating pandesal. Napakalambot niya. At kung nagustuhan yung video namin, just like and subscribe. And don't forget to hit the bell button para laging updated sa aming channel. Bye!